At ang intro natin ay yung may dumating na parcel. Yan, capacitor ata yan na 10,063 dumating na. So una kong tiningnan dito, mga boss, ay yung speaker na yan. 15 inches siya na 49 mm yung voice coil niya. So niremedyo na lang ng gumawa ata. Yan parang nirewind na. Papalitan natin kasi sumasayad na. Pati yung kun ata papalitan ng may-ari ng instrumental type. Kaya pala may hawak ako dyan na 500. May bumili ng pyesa kanina na subscriber ko daw, nakalimutan ko lang i-video. Shoutout pala sa iyo kuya, bumili ng 970, 2240 at saka lead. Yan, yung speaker na yan kakalasin natin. At welcome back pala mga boss sa Basic Bob Daily Vlog. At ngayong araw ay 3 unit yung nakuha dito sa shop. Una, yung kay Kuya Buds, papuntang Kalamba daw yan. Ngayon ko lang nalaman dyan sa rider na malayo. Yan pala yung in-upgrade natin, yung na-upload natin ng mga nakaraan na 502. Sumunod naman ay yung dalawa, yung 502 rin at saka 633. Kinuha din, tapos tinuloy ko na tong speaker. So hindi ko sana kakalasin yung damper, pero kinalas ko kasi napansin ko na yung pinaka center pole ay kinakalawang na rin. Kailangan linisin ng husto bago maglagay ng voice coil. Kasi kung hindi mo lilinisan yan, masisira o magagasgas lang din yung voice coil. Sayang naman. At magkakaroon pa ng sabit o sayad siya kapag hindi nyo o hindi ko inilinis siya. Kaya kailangan i-cleaning talaga. Para so liha, tapos masking tape para matanggal yung dumi na na-stuck sa ilalim. Nga pala, kaya bino-voice over ko kasi nung ginagawa ko yung video, hindi ko napansin na natabunan yung microphone ng cellphone ko. Kaya ganyan ang nangyari. So after ko malinisan, naghanap ako ng voice coil na fit or sakto sa kanya. Kaya lang, marami akong stock na voice coil, wala namang sumakto. Kaya madidelay yung repair natin dito sa hanggang sa makakuha ako, mag-order ako sa online, try ko sa online, baka meron. Ang bagay pala dyan ay 49.5 na 4 layer na 8 ohms. Wala ako nyan at saka hindi ako nag-rewind, kaya aasa tayo sa order sa online. So mangyari dyan ay itatabi ko muna siya at gagawa muna ako ng iba para hindi naman masayang yung araw ko. Kaya binuksan ko na muna itong 735 na Sakura na putok yung dalawang fuse. Bali na estimate ko na to at na temprehan ko na yung customer bago na ipila dito sa shop. Ngayon, oras niya na para ma-check up at malaman kung ano ang problema niya. Bakit pumutok yung dalawang fuse? Ang sabi ng may-ari, uminit lang daw bigla yung kaha tapos nawala ng sounds. Kaya nung kinick up namin, nakita ko agad na yung fuse na dalawa ay putok. Pero pag pinower on mo yan, may power naman at saka gumagana yung relay. So pag ganyang putok ang fuse, hindi na pwedeng basta-basta ka lang maglalagay ng fuse dyan mga boss. Kailangan tingnan mo muna o ipacheck mo sa technician para sure na hindi malaki ang sira o hindi lumala. Kasi pag pinalitan mo ng fuse, posibleng lumala ang sira niyan. So titisting natin, papakita ko sa inyo na may power pa rin siya, tapos gumagana pa yung relay. Hindi nyo na marinig ngayon kasi natabunan yung microphone ng phone nung ni-record ko to. Kaya ginawa natin ng voice over ngayon. So mangyari dyan mga boss ay kakalasin ko at ito troubleshoot, alamin kung anong sira at kung may shorted. Kadalasan yan, power transistor ang sira at kung minsan nadadamay pati yung maliliit na transistor. Pero sana dito kasi mukhang bago pa siya at wala naman ako napansin na sunog dyan, ay titingnan lang natin baka power transistor lang yan, fuse, o kaya pati yung mga emitter resistor, yung kulay puti. So ayan na, nilinis ko na siya at natapos ko na ring ayusin. Sa punto na to, napatunog ko na siya, kaya lang napansin ko dyan mga boss yung volume. Pag ginagalaw o kaya wala pang umaandar na agad yung fan, tapos may kunting sounds kahit naka-off yung volume. Kaya ang gagawin ko dyan ay papalitan ng volume, tapos kinicheck ko pa rin dyan yung pindutan.
So after nyan, ayan na, nakapagpalit na tayo ng volume. Tapos yung pindutan dyan sa ano ay kailangan lang pala ilong press para lumipat. So ayos na siya, kahit naka-off yung volume, hindi nyo lang maririnig na tumunog na kasi naka-off nga yung mic natin nung time na yan. At may dumating rin na pagawa kay Kuya Ray. Yun ang isusunod natin. So okay na to, yung 735, tatakpan na natin at titingnan na natin tong Hug na mini amplifier. Ang model niya pala ay EB281. Ang problema naman nito ay yung music volume niya. Pag pinipihit may sounds minsan naman wala, at may time na pag inalaw mo basag na ang tunog. Ang recommendation ko dito sa problema na to ay palitan ng main volume, tapos isama na yung tone sa bass at saka sa treble. Bandang huli dyan mga boss, ang nangyari ay na-find out ko na pati yung sa mic volume ay sira na rin, kaya kailangan palitan na rin. So pagkatapos nyan, bubuksan ko yan, then pipicturean ko, isisend ko muna sa may-ari kung ano yung mga gagawin at papalitan. Aantayin natin yung go signal niya bago natin gawin. Nung tinutok ko yung camera dito, napansin ko na medyo alikabok na nga sa loob, na kailangan ng linisan kasi matagal na rin tong hindi nabubuksan. So ayan nga, hindi tayo nagkamali, sobrang alikabok nga. At nagulat din ako dyan kasi naka-repair din dati ako ng mga Hug na ganyan ang muka, pero iba ng laman niya. Ibig sabihin, nagbago na siya ng design. Dati yung transformer na gamit niya ay E-core, ngayon bilog na. Pati yung design ng heatsink, iba na rin yung style niya. Yan, may semento na rin yung core. Yung transformer niya ay 022 022. So gagawin ko dyan ay lilinisan ko muna, tapos titingnan kung may kinalawang na pyesa. Kung wala, didiretso na ako dun sa palit potentiometer. After nyan ay wala na tayong gagawin mga boss, hanggang doon na lang pala.